Dami ngayon nagdumadaing ngayon sa tungkol sa pamilya ng mga OFW, kailan daw matatapos at mapuputol ang kanilang obligasyon para sa kanilang pamilya nasa Pilipinas. Panoorin nga natin itong mga langga. Ito'y nakakaiyak talaga sobra. Kasi masyado akong mapagbigay, masyado akong maawain, at inambuso ng ilang beses. Ang daming responsibilidad na inaako sa atin, di ba? Kahit hindi naman sa atin. Akalain mo only in the Philippines, kabata-bata mo palang kailangan mo nang pag-provide para sa pamilya ninyo. Kasi nga ang hirap ng buhay. Awa nga ako nung kumakain ako ng lunch. Yung ulam ko, adobo. Pangatlong araw ko na. Kasi I'm trying to save money para sa pag-tuition fee ng kapatid ko. Para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi sa Pilipinas, kapag wala kang edukasyon, ang hirap-hirap. Diba? Akala nila kapag OFW ko, ang sarap-sarap ng buhay mo. Akala nila araw-araw masaya ka. Akala nila pinupulong mo lang yung pera. Pwede ka na nilang higa ng kung ano-ano. Dati ako, takot na takot ako mag-hindi. Kung sino yung mga nag-ask, sige. Pero nung nag-asawa na ako, doon ko na-realize na wala pala akong naipon. Kasi sobrang, pagmahal ko, may naipon ako, pero konti lang din. Hindi siya nga aabot ng 3 years. Wala din tinatawag ko ngayon, nasa barko siya. Kaya hindi din niya alam ko na yung mga struggles ko dito sa mga pagkain ko. Kasi actually, kung ako lang, kaya talaga niya akong buhayin. Magagalit pa nga yun kapag tinitipid ko yung sarili ko eh. Pero kailangan kong tipidin. Kasi meron akong mga pamilyang umaasa doon sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kapag mabablog ako, it's gonna be all about OFW struggles. Kasi masyado nilang ginagawang glamorous yung word na OFW sa Pilipinas na kapag nag-abroad ka, ang yaman mo na. May mga tao sa Pilipinas na ilang beses ko tinulungan. Tapos nung hindi ko na tinulungan, bumindi na ako ng isang beses. Ang sakit na ng kalooban nila. Siniraan na ako na hindi naman dapat kasi ganun talaga kapag magpapamilya ka na you need to sacrifice. You need to focus on yourself and you need to focus on the family that you will build. Pero wala eh. OFW na nga, nakapag-asawa pa ng foreigner. Akala nila ang bongga ng life ko. Pero hindi din naman ganun kadali. Hindi porke nakapag-asawa ng foreigner, ang dami na ng pera. Hindi porke nakapag-asawa ng US Navy, ang yaman ko na. Where in fact, lumaki ako hindi nang-aabuso ng tao. Kaya hindi ko naabuso ang asawa ko. At sinabi ko na sa sarili ko dati pa na hindi responsibilidad, na hindi obligasyon ng asawa ko tulungan ang pamilya ko. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, maging matapang kayo ngayon pa lang. Kasi dito sa abroad, akala ninyo masaya, akala ninyo mabibili mo lahat ng gusto mo, pero kalaban mo dito loneliness. Lalo na kapag nasa malamig na lugar ka, ang kalaban mo talaga, depression. Lalo na kapag ikaw yung taong madami responsibilidad sa pamilya, ang kalaban mo, problema. Isipin ninyo yun, sa Pilipinas, kung wala yung kulturang responsibilidad mo ang pamilya mo, kailangan mo magpadala. Kung yung wala yung mga ganong bagay, para na tayo mga Western people na gagawin lahat, gagawin kahit ano na lang. Kasi wala kang responsibilidad. Pero sa Pilipinas, ang aga-aga pa lang nabulat ka na sa responsibilidad kasi ang hirap ng buhay. Idagdag mo pa yung mga taong palasa kahit hindi mo nakapamilya. Ang dami ko na mga kaibigan dati na iniwasan ko na hindi ko na kinakausap kasi puro lang sila mga take advantage. Kaya kung OFW ka dito, na wala kang responsibilidad sa pamilya mo, nasa'yo lang yung sakot mo, ang swerte mo. Kinaiingitan ka ng madami. Diyan ito, naku, dito na naman tayo eh. Habang pinapanood ko tong video na to, talagang naninikip ang dibdib ko. Iniisip ko talaga na bakit pa may ibang mga pamilya na umaasa lagi sa mga OFW. Ako bilang isang ina, noon alam ko obligasyon ko magpadala ng pera sa mga anak ko. Kasi nag-aaral sila. Pero ngayon ang mga anak ko ay may mga trabaho na. Akin na yung sahod.
Hindi ako inoobliga ng aking mga pamilya, ma, magpadala ka, ma, magpadala ka. Hindi. Lagi nilang sinasabi sa akin, matipirin mo. Pag nakikita nila na nag-a-upload ako na alam nila na halos walang makain, tumatawag yan sa akin mga anak ko, wow, ma, wag mong tipirin ang pera. Bumili ka ng sarili mong pagkain kasi may hawak ka ng pera. Pero itong mga ibang magulang, ginagawa niyong alkansya yung mga anak niyo eh. Sa totoo lang eh. Ginagawa niyong itiim. Mag-antay kayo. Kung may ibibigay o walang ibibigay, pasalamat tayo dahil alam niyo, ina tayo. Hindi natin uunibliga mga anak natin. Nasa kanila na yan kung tutulong sila o hindi. May isip yan sila eh. Ako mga anak ko, kaya nga ako kumikilos nagtatrabaho pa. Dahil ang iniisip ko may mga pamilya ng mga anak ko. Ayoko magiging antayin nila ng bandang huli na ganito mangyayari sa akin ha. Aasa lang ako sa mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi humingi ng humingi. Hututan ng hututan at sumbatan ng sumbatan mga anak ko. Para ano pa, ibinuhay natin sila. Para lang ba gawin nating alkansya paglaki? Gawin nating ATM? Sana naman mga magulang nandyan sa Pilipinas. Makiusap naman ako sa inyo na ginagawa niyong stress eh. Depression yung mga OFW dito sa ibang bansa. Hindi niyo maintindihan kung anong klaseng depression ang mangyayari dito. Walang kausap, kundi lang iiyak ng iiyak. Ilalabas niya yung luha ng gagaling sa puso at isip na talagang ilalabas. Dahil sakit at dama at napakatindi ang depression na dumadaan sa kanila. Dahil nga, pag alam nilang malapit na ang saruhan, saka lang tatawag. Pag wala nang, hindi na sasahod, walang pakialam. Sana malang continue malang kayong tumawag. Kasi ganahan kami mga OFW na magbigay sa inyo ng pera. Pag ganyan tuloy-tuloy ang tawag nyo, mangungumusta, hindi yung para sa pira lang, kundi pangungumusta yung kalagayan ng ibang mga OFW dito sa ibang bansa sa Middle East. Kung anong nangyayari, yung araw-araw, minuto. Ay, nako. Sana naman mga langga, naintindihan nyo ang sitwasyon ng isang OFW. Na pag sinasabing OFW, ang sikat pakinggan na pag nasa Pilipinas, di ba? Wow, sana all yung mga ganong sistema. Wow, sana all may magpapadala. Sana all may abroad. Pero hindi nyo naisip ko anong kapakanan at anong bigat ng trabaho at anong araw at oras, minuto ang dinadanas ng mga OFW dito sa ibang bansa. So sana po maintindihan nyo ako. Maraming salamat sa inyo lahat.